Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Nananatili tayong nakabantay sa isang sama ng panahon na patuloy na nagdadala ng mga pag-ulan dito sa loob nitong Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan itong nasabing low pressure area sa layong 650 kilometers silangan ng Borongan, Eastern Samar. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Iglesia Escoliar, posible po itong maging bagyo pagsapit ng araw ng Huwebes at maaring tumama sa bahagi nitong Central Luzon. Inaasahan naman dyan na bukod nga sa ating nabanggit na weather system, umiiral din itong Intertropical Conversion Zone. Sa mga susunod na oras, ito po ay magdudulot ng maulap na kalangitan na may kasamang may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito sa may buong Mindanao pati na rin dito sa may buong Visayas. Same weather condition ang mararanasan paakyat dito sa rehiyon nitong Mimaropa. Gayon din sa rehiyon nitong Bicol pati na rin sa probinsya nitong Quezon hanggang sa probinsya ng Aurora. Ang natitirang bahagi naman nitong Luzon kasama ang Metro Manila makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Posible pa rin yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabeng pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. At bagamat ilang buwan na lang ang natitira sa taong 2016, marami rin pa palang bagyo yung ating inaasahang papasok dito sa ating boundary. Batay nga sa pagtaya ng Pag-asa, ngayong buwan ng Oktubre inaasahan yung average number of tropical cyclones pagitan niya ng 1 hanggang 2. Pero dahil nga natapos na itong bagyong Julian last week, isang bagyo na lamang yung posible ngayong October. Kung November naman yung pagbabasihan, posibleng umabot ng 3 bagyo yung maaaring pumasok o mabuo dito sa ating boundary. 1 hanggang 2 naman pagpasok nitong buwan ng Disyembre. At ngayong buwan ng Oktubre naman, 4 yung posible maging track ng ating inaasahang mga bagyo na maaaring mabuo pumasok dito sa ating boundary. Inaasahan po natin itong 75% chance ng paglandfall ng bagyo dito yan sa bahagi nitong Luzon. Meron din namang chance na mag-recurve lamang itong mga bagyo na mabubuo dito sa ating boundary at tuluyan na nga lalabas dito sa Philippine Area of Responsibility. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonyo. Magandang umaga sa inyong lahat.